Dito na kami matutulog sa aming sala. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung kwarto namin kapag kaaraw parang nasa loob kami ng oven. Tapos kapag sa gabi naman, para kaming paunti-unting ini-steam. Diba? Sino ba namang yung makakatulog kapag kaganyan yung nararamdaman mo? Tapos yung mga bata, kapag hindi sila nakatagilid sa pagtulog na kumainit yung likod nila dahil nga sa foam. Kumuha nga pala ako ng damit at wipes sa kwarto kasi papalitan ko ng damit yung kambal. Pupunasan ko na lang sila ng wipes at hindi ko na papaliguan kasi mga alas 9 na din yan ng gabi. Na Ate Megan at Kuya Zaiden naman, kakatapos lang din nilang magpalit. Grabe talaga no, yung panahon ngayon sobrang init kahit nga gabi na napakamalinsangan pa rin. Nabukasan na nga din pala ito at ayan binigyan kami ng napakaraming isda. Kakatuwa kasi may ulam na kami hanggang hapunan. Kaya eto at pinabili ko na rin ang aking asawa ng mga lamas. Binigyan ko na rin yung aking mga kapatid pati na din sina Papa. Hindi naman namin yun mauubos dahil sa sobrang dami. So bali ang una kong lulutuin ay magpiprito ako ng isda. Dalawang putahe kasi yung lulutuin ko, pritong isda at saka paksiw. Habang nakasalang na nga din yan, naghiwa na rin ako nitong okra, bawang, sibuyas para pansahog sa lulutuin kong paksiw na isda. Halang ako diyang galit pero gumaganyan talaga yung mukha ko lalo na kapag nagpiprito ako ng isda. Ayun, nung makaluto na ako ng 3 piraso, pinakain na ng aking asawa itong si Baby Ayon. Si Baby Ian naman nasa kwarto at tulog na tulog pa. Ayan, si Ate Megan kumakain na din sila. Kinuhanan ko na nga din sila ng upuan dahil nakatayo ba naman yung dalawa habang kumakain. Ito nga pala yung ipang sasahog ko para sa lulutuin kong paksiw na isda. Mas masarap nga sana yan kung may talong pero alam niyo naman kapag kayong asawa yung pinabili natin, kung hindi kulang mali naman yung binibili. Pero okay na yan, at least kahit papaano may okra din naman. So ayan, naglagay nga rin pala ako dyan ng maraming suka. Suka lang talaga yung nilalagay ko mga mi at hindi talaga ako naghahalo ng kahit kaunting tubig. Gusto ko na nga rin yung isang bote kasi napakasarap kaya ng sabaw ng paksiw na isda. Mas lalo pa nga rin yung sumasarap, lalo na nga kapag kinabukasan na. Hindi ko nga rin pala itinatapon itong itlog ng isda kasi nasasarapan ako dyan. Alam ko ako lang yung gumagawa niyan or nasasayangan niyan. Pero try nyo po, napakasarap kaya. At nung bata ako, hate na hate ko yan kasi akala ko mapait. Pero nung pinatikim sa akin ng asawa ko, ayun, masarap naman pala. Last batch na nga rin pala iyan sa pritong isda na niluto ko. At eto na nga luto na lahat. Tapos alam nyo ba itong kambal namin ako, napakalakas kumain yan kapag ka pritong isda yung ulam namin. Tapos ayan, isinalang ko na rin yung paksiw na isda. Nagtimpla na nga rin ako ng juice at hindi ko muna yan ibinuhos lahat. Para kasi yan sa mga bata at hindi namin lalagyan ng yelo yung sa kanila. Tapos ayan, naglagay ulit ako ng tubig para naman sa amin mag-asawa. Syempre, lalagyan namin ng yelo yung sa amin. Mga bata naman kasi napakabilis sipunin kapag ka umiinom ng tubig tapos napakainit na sa panahon. Tuwa si Baby Ian, nag-iiyak na kasi nakakita na ng juice at gusto na ngang uminom. Kaloka. No worries mga mi, kasi paminsan-minsan lang kami nagjo-juice. Yung mga bata naman, konti lang din talaga yung pinapainom namin sa kanila. Kain na rin kami mag-asawa, tas ayan, dito na din kami sa sahig kakain. Mas komportable din kasi talaga kami mga mi kumain sa sahig. Puro dahil eto na yung nakasanayan namin dati nung kahit kami ay bata pa. Ito ang kambal namin, enjoy na enjoy sa pag-inom nila ng juice. Oh, bash na lang po please kasi konting-konti lang po talaga yung binigay namin sa kambal. At eto nga si Baby Ian, nanggugulo na naman sa amin. Napakakulit at napakalikot naman talaga. Minsan din talaga hindi kami sumasabay sa mga bata sa pagkain kasi feeling namin napakabilis naming mabusog. Tapos ayan, habang kumakain, maritisan ng kaunti. Yung asawa ko, kaldero na lang yung ginawa niyang plato para hindi na daw masyadong marami yung hugasin. Kamay na rin kami kumain kasi alam nyo na, mas masarap naman talagang kumain kapag ka nakakamay. Napakakulit nga niyang si Baby Ian nasa likod, ayan, at nanghihingi sa atin niya ng juice. Bukasan walang kuryente sa bahay kaya sabi ko sa asawa ko punta kami ng mall para magpalamig tapos ipaayos na rin namin tong door lock namin. Tatlong susi kasi niyang door lock namin dyan sa main door ay puros na nawala. Diba? Ang galing, tatlo pa talaga yung nawala. Dumating na kami dito sa mall, hindi rin naman masyadong kalayuan dito sa amin. Mga na ni Kuya at mga 1 oras pa daw bago matapos. Tapos ayun, inaya kami ng aking asawa na uminom nga daw kami ng milk tea, sosyal. Kaya pala may dala siyang ekstrang pera kasi may balak pala siyang bumili kami dito. By 4 the go na, sino ba naman yung aayaw? Napakasarap ng milk tea nila dito. At eto ang kambal namin, Diyos ko, napakalikot. Tingnan lang talaga at hindi pa masyadong marami yung tao. Tapos ayan, si Baby Ian, pinabantayan muna namin kay ate kasi si Baby Ian kung saan-saan pumatakbo. Eto namang si Kuya Zaiden ako, naburyong na kasi gusto niya na nga daw uminom ng milk tea. Ayan nga, nag-dine-in na lang din kami kasi hinihintay din naman namin yung susi na matapos. Ayan, meron isang batang nagalit ng agad kasi ayaw nga pahigupin ng milk tea. Gandang idea din kapag walang kuryente sa bahay, di sugod na sa mall. Nakalibre pa ng aircon. So ayun, magtatanghali na. Kaya heto at bumili na lang din kami ng 6 na lugaw para ito na lang din yung gawing pananghalian namin. Bahay na lang din namin yan kakainin kasi napakainit pa man din yan. Mga bata, Diyos ko, nagaya sa amin mag-Tom's World tapos 100 pesos na lang yung pera namin. Yung kaligayahan natin mga magulang, yung kasiyahan ng mga anak natin. Kaya ayun, at nagpapalit kami ng balik 50 pesos. Baby Ayun, ayan, tulog na sa kanyang papa. Si Baby Ian naman nasa akin tulog din. Sinubukan nga ng aking asawa mag-clone itong teddy bear kaso lang hindi man makuha. Siyempre ayan, try ulit pero ganun pa rin, ayaw pa rin talaga.
Gigil na gigil nga itong asawa ko, kaya ayan at sumubok nga ulit, pero ayun, hindi pa rin talaga siya makuha, kaloka. Abay, syempre, susubok rin ako, baka nasa akin na yung swerte at ako na nga yung makakuha. Tuwang-tuwa pa nga ako na kinakabahan kasi akala ko makukuha na. Pero ayun, nahulog man, may patalon-talon pa man sana ako. At ayun, syempre, try again pa rin baka sakaling makuha ko na talaga. Gaganda din kasi ng mga teddy bear. Sino ba naman yung hindi gusto makakuha ng ganyan? Kasi napakadaya naman talaga siguro itong claw machine. Ayun na, kuhang-kuha na, pero mahuhulog pa rin talaga. Tapos ayun, yung asawa ko, nagtry naman ulit, pero ganun talaga, ayaw pa rin. At naubos na lang talaga yung 50 pesos namin. Yan, nagpapalit ulit kami ng another last 50 pesos namin para naman makasakay yung mga bata sa mga ganyang mga rides. Sinangalan din, nakagising ito si Baby Ian, kaya ayan at makakasakay nga din siya. Hindi nga halata na bagong gising siya dahil tuwang-tuwa na nga agad. Ako, napakasarap naman talaga sa pakiramdam na sa simpleng bagay yung mga anak natin, sobrang saya na. Tapos ayan, dito naman sila sa kabayo sumakay. Kaya maya nga din, biglang gumising itong si Baby Ian dahil na rin siguro sa ingay, kaya ayan at pinasakay na rin namin agad. Para nga din mas safe yung kambal, dyan namin sila nilagay sa harap ng ate at kuya nila para may makahawak din sa kanila. Huli naman, dito na kami sa pagsushoot ng mga bola. Enjoy na enjoy nga yung mga bata, pati na nga rin yung mga isip bata. Diba? Sa halagang 100 pesos, sobrang naging masaya na yung mga bata. Possible naman kasi talaga yan kapag hindi masyado mataas yung expectation mo sa paggala ninyo. Grabe, sobrang lakas ng buga ng humidifier na to. Isa na talaga to sa pinaka-the best na nabili ko online. Finally, nakabili na nga ako nitong humidifier. Sobrang tagal ko na din talagang gustong magkaroon nito dahil nga hikain yung kambal namin. Nakakatulong kasi talaga itong humidifier para sa mga taong may asthma at allergy rhinitis. Nakakatulong nga din daw ito para mabilis gumaling yung ubot sipon ng ating mga anak. Lalong-lalo na ngayon na flu season na, kaya sobrang kailangan natin to dahil sa sobrang init ng panahon. Nakakatuwa nga din ang humidifier na to kasi bukod sa malakas na yung mist niya, meron pa siyang kasamang filter para absorb yung impurities ng tubig. Tapos, meron na rin siya nakaseparate na lagayan ng essential oil. Kapag lalagay naman ng tubig, nako, napakadali lang. Bubuksan mo lang yung takip, tapos pwedeng mo nang lagyan ng tubig. 4 liters ang capacity niyan mga mi, kaya kung tuloy-tuloy mo siyang gagamitin, mga 14 hours yung humidification niya. Meron din itong blue and red light indicator. At to turn red light yan kapag kapaubos na yung tubig niya. Adjustable din ang mist nito mga mi, kaya nasa inyo na kung gusto nyo ng mahina o kaya malakas na mist. Nasa comment section lang po yung link kung saan ko nabili.